Aking ibinabahagi ang kapayapaan sa isa't isa. Naway kayo rin ay magpahagna ng kapayapaan na may kagalakan. Yes, habang kayo ay ang pinagmamasdan, tunay na dadamang ako ang tibok ng inyong mga puso na punong-puno ng kagalakan at kasiyahan, lalong-lalo na sa pagdiriwang ng araw na ito ay tuman ay itinagda sa isang nagmalasakit at nagtiis ng pagdurusa. Biyaya sa kanyang buhay ang inyong mahal na patron, San Bartolome. Kaya't sa araw na ito, kayong lahat ay binayayaan ng espesyal na regalo ng Diyos upang ito man ang makakatuwang inyo sa inyong paghayo. Ang mga mata ng komunidad na ito na sila man ang gagamitin ng tagapagmasid, tagapagbantay kung ano man ang mga kaganapan magaganap at sino ang kanilang napagmamasdan na mga martir at mga apostol noong unang panahon na itinakda ng Diyos at mga banal na naroon sa kalangitan kasama namin. Ako ang inyong Panginoong Jesucristo. Naway kayo rin ay huwag titigil sa inyong mga pagpapagalit. Kahit man buong puso ninyo may alay ang inyong mga buhay. Sa abot ng inyong makakaya, ito'y ganapin niyo. Dahil tunay na inibig kayo ng Diyos. Kung kaya kayong lahat ay napanok ng umibig, kahit sa mga kaaway, sa mga ubusin, sa mga kapatid ninyo na hindi kayo nauunawaan, lalong-lalo na ang mga hiwagang ito. Ang mga himalang itong nagaganap sa inyong komunidad. Dahil ito ang kanyang itinakda upang dito maging kumpleto ang gawain ito. Upang dito ang kapuspusan ng paghahari ng Diyos mapagmasdan nila at masaksihan nila. Darating ang mga panahon ng aking mga anak. Mapapatunayan ninyo sa kanilang lahat na kayo nga ay hindi gumagawa-gawa lamang,
Hindi nag-iimbento ng mga bagay-bagay na nagaganap sa inyong mga buhay. Patutuhanan ninyo itong lahat, aking mga anak, dahil kami kasama ninyo. At sa mga araw na iyon, pagkakataong iyon, hindi ninyo makatakutan kahit sino ang nangarap sa inyo. Tunay na kayo'y maghahayag ng katotohanan na nagmumula sa banal na aklat. Magaganap at magaganap ang lahat ng yan, aking mga anak. Hanggang sa dumating ang panahon at pagkakataon na kayo man ay magiging banal, mga santo at santa na itatakda ng Diyos sa panahon iyon. Kaya huwag ninyong katakutan kahit sa ngayon. Napatutuhanan ninyo ang lahat ng inyong nararanasan sa piling ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pamamahala, sa pamamagitan ng kanyang awa at kapal. Dahil ang lahat ng ito ay inyong hilingi sa kanya. Hindi ito bigay ng mga kapwa ninyo, mga kapatid ninyo. Maliban sa Diyos lamang ang nagkaloob ng lahat ng ito sa inyo. Dahil kayo'y mga espesyal sa kanya. Espesyal ang mga regalo ninyo at mga kapangyarihan na nakamtan na nagmumula sa puso-pusan ng banal na Espiritu Santo at ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Bakit nasasabi ng inyong kapatid ang lahat ng ito? Dahil sa pamamagitan ng mga aral ng Diyos, sa pamamagitan ng mga itinakda na mga kasulatan sa banal na aklat. Ito'y nagmumula sa turo ng mga simbahan na siyang pinagkunan ninyo upang mapanuto ang bawat isa sa aral ko. Sa aking ibinilin na mga aral at tungkulin na inyong gaganapin din. Dahil ang lahat ng ito ay aking ginanap, 10 ng aking mga alagad ng panahon. Ako'y nabubuhay at ang lahat nito ay makakatanan. Naway panghawakan ninyo, aking mga anak, ang pangako ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Magaganap at magaganap ang lahat ng iyong aking anak. Sa ayon sa gusto ninyo, mapangyayari ng Diyos ang lahat. Dahil siyang Diyos noon at hanggang sa ngayon na hindi nagbabago, kasama ninyo at namamahala sa bawat buhay ninyo. Kung bakit kung pa kayong mga hilingan, may buhay pa na taglay-taglay ang bawat isa. Dahil ito ang kanyang kalooban sa inyo. Kaya ang kapuspusang yan ay inyong ipagpasalamat sa kanya. Ay isa ito sa pagbabayad puri ninyo ang pagganap ng lahat ng mga tungkulin. Kayo man ay mga mamang sa paningin ng inyong mga kapwa-kapwa na matataas ang naabot ng kanilang mga pinag-aralan. Matataas ng taas ang kanilang mga pinagtapusang mga kurso at iba't ibang sikat na mga paaralan na kanilang sumpungan sa kanilang mga buhay. Subalit sa kanila ng lahat ito, sila man ay kaawa-awa sa Panginoon. Kaya huwag ninyong sasambahin ang mga makamundong bagay ang inunan. Unti-unti na inyong hingin sa Diyos na kayong lahat ay laging mapuspos ng kanyang kapangyarihan. Dahil kailanman hindi ninyo pinaghihinawaan, hindi ninyo nililino, hindi ninyo iniisang tabi ang mga bagay nito, pagkos itong lahat na ito ay inyong itinago sa inyong mga puso. Pinahalagahan, iningatan upang hindi maagaw ng kaaway, ng kalaban, ng masamang espiritu na umaalit sa bawat isa sa inyo upang kayo ay alipinin pag-ulit. Subalit sa mga panahon ito, kayo'y may tibay na pananalig, pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos na kailanman magwawagi ang kapangyarihan ng Diyos at mangingibabaw ito sa mundo. Naway, huwag kayong maghiwa-hiwalay o magkakaaba.
magkaisa lagi kayo sa pag-ibig sa Diyos. Diyos na noon, siya ang unang umibig sa bawat isa sa Diyos na siyang sinasandigan ng bawat isa sa kasulukuyang panahon. Kaya ang mga paparating na mga itinakda na magaganap, ito'y hindi magaganap sa pamamagitan ng pagtaboy ng bawat isa sa inyo